Hello mga ka-teachers! So ngayon po ay August 2, I know sa inyong mga calendar. But today is still July 31 in the evening. Ay, July 31, yeah. Wednesday pa lang at July 31 dito. And we are planning to upload a video about our first year anniversary here in the United States. So, yun nga, ika 1 year na namin dito sa United States, and ang gusto namin i-upload is yung mga pangyayari ng aming stay dito sa United States. Ano ba yung mga nangyari before na pumunta kami dito sa United States? Then, ano yung mga dahilan bakit pumunta kami dito sa United States. So, that was year 2022 na first kong magplan na mag-teach dito sa United States. Because of may mga nakikita ko mga videos about teacher going to the United States, and then I was then turning 38 ganun. So, magpo-40 na ako. And I'm thinking na, uy, this is just the accomplishments that I've made na nandito ako sa Department of Education. So, it's time for me to move to higher, hindi naman higher, move to another level outside ng Department of Education. And also, I experienced na mga frustrations sa mga position, hiring, ganun, doon sa Department of Education. Naranasan ko ng mag-apply ng mga position, other position sa Department of Education. Nag-graduate ako ng diploma, and yung diploma doon sa General Santos City and other divisions, pag may diploma certificate ka, yun yung chance na pwede kang mag-apply as T3 kahit hindi ka pa nakapagtapos ng iyong mga aklat, yung book, yung thesis mo. So yun, nag-graduate ako noon para applyan yung posisyon ng T3. But then, naalala ko yung isang supervisor na yun na DNQ ako. Nilagyan niya talaga yung yung form ko na DQ. Ang pwede lang daw sa akin ay T2, yun. And I was surprised kasi sa ibang division, pwede naman siya. At yung mga kasamahan ko nga na is naging school head na sila. Yan. And then they advised me na mag-apply nilang school head, ganun. Pero I know na try ko lang man din yun. So yun, mga frustrations. And then after nun mga 5 months, 3 months ata yung nag-apply ako ng school head. Yan, nagpaalam ako kay Eman na pwede ba akong mag-apply ng maging teacher dito sa US. At na okay naman si Eman. Of course, merong mga doubt, ganun, kung makapasa or ano ba ang mga processes, ganyan. Of course, teacher din siya sa Pinas. Kaya iyon, may mga agam-agam din. And then, that was mga mga December, November, ganun. November, nag-start yung mga, kasi ang una kong ginawa is nag-direct apply ako sa mga iba-ibang school. So, nag-search ako ng mga schools na dito sa US, ano-ano yung mga school, district, pumunta ako sa portal, at mga application sites nila. So, yun na-invite ako ng mga mga interview. Merong mga 2 interview na gusto nila akong kunin, pero hanggang email sila, nag-email sila kung
ano yung mga processes na pagpunta dito, pero hindi naman sila yung consistent sa email na natatanggap ko na email sa kanila. So dito ko nalaman na yun pala, yung pag mga November ganyan ay hindi pa masyado sila nag-hire para sa next school year. Yung mga hinahire nila ay yung meron sila mga vacancy na kailangan mo na kaagad na pumunta sa US para i-fulfill yung job offer nila. Siguro yun hindi nila hindi nila tinatanggap ako doon sa job offer na yun. So ayun, and then after nun ay meron akong job offer na natanggap pagka January. Dahil sa interview, nakatanggap ako ng job offer sa Florida. Nakapag-sign na ako ng job offer. Yan, makita mo na yung sweldo mo, yung talaga yung job offer. And then nag-reach out sa akin, isang araw nag-reach out sa akin yung HR nila sa school na yung district pala nila ay hindi nag-hire ng other teachers na international na hindi EPI, so hindi sila nag-hire. So yun yung so marami ng kasi alam na ng principal dahil sila yung unang nakakaalam din dahil nakakatanggap sila ng mga survey na sinasagutan. So pinasagutan ng survey sa references ko, so alam na nila na meron akong job offer. So yun, at nung nalaman ko na na winidraw nila yung offer, yan, sinabihan ko din yung mga reference ko na hindi na natuloy yung job offer. And then that was, nag-stop ako noon mga 2 weeks, mga ganyan 3 weeks na mag-apply sa mga school. And then for a while, yun na nakita ko yung ng EPI. Ini-research ko talaga ano ba yung EPI, bakit EPI lang talaga na visa sponsor ang tinatanggap ng Florida. So yun, tiningnan ko yung website ng EPI at nakita ko na may account na pala ako sa EPI, pero hindi ko pa na-upload yung mga needed requirements ng EPI. So dahan-dahan kong in-upload yung mga requirements. Mas madali na lang sa akin kasi yun din yung mga requirements na sinasubmit ko sa mga direct application ko. So sinubmit ko yun, yan. And ayun, na-invite ako ng na-invite ako ng pre-screening ng EPI. After kong makapasa ng pre-screening, nagkaroon ng another interview para sa pre-qualification, teacher qualification interview, and napasa. And after nun ay merong din ng interview ng principal dito na sa Gaston. At yun, napasa ko. And before pala no, nakapag-apply din ako ng agency. So lahat ng process or steps sa pag-apply, direct, agency, at saka visa sponsor ay nadaanan ko sa pag-apply dito sa US. At doon lang ako sa EPI naging successful at nakapag-sign ng contract. So doon sa contract ay magtuturo ako sa elementary school. Dito ko na nalaman anong grade. Doon sa pala sa DS 2019 nakalagay doon 5th grade. Pero pagdating pala dito ay iba yung grade level din na ma-teach. Marami kaming ganyan na yung job offer ganitong grade level. Tapos pagdating dito iba yung grade level na tuturuan mo. Your offer is 3rd grade. But you're 5th grade. 4th grade. So yun, iba, maraming ganyan. And then before noon merong may mga pangyayari din bago. So pagka nagkaroon ka ng job offer, doesn't mean na tuloy-tuloy na agad.
So, may mga pending na mga transactions, processes, sa mga signatories, ganyan. So, mahaba din yung pinagdaanan sa clearances. So, yun, matagal din ng mga processes like clearances. Naranasan naming mag-ano ng clearances na matagal kaming pirmahan yung clearance namin kasi hindi pa kilala ng division namin yung J1 visa nung time na yun, kasi parang sa pagkaalam ko mga 3 or 4 pa lang na teacher ang nakapunta dito sa US, pero hindi pa hindi pa stricto kagaya yung 2 kakilala ko na nakapunta na dito sa US. Pwede kang makapunta dito kahit wala ka pang clearance kasi hindi pa kailangan yung CFO. So, yung HR namin noon sa pag-sign namin ay hindi pa talaga kilala. Kaya, pinakita ko pa yung department order ng yung J1 visa. Doon na nila naliwanagan. Kasi yung isang close ko dyan sa DepEd, ayaw niya akong ipag-resign kasi bakit daw magre-resign? Ayun, bakit daw magre-resign? Ayun naman, bakit magre-resign? Dahil wala namang walang leave na matagal na katulad ng 3 years, ganyan. Yun pala, hindi yung kilala ko, yung SDS talaga ng Jensen ang ayaw ipag-resign yung mga teacher na papunta dito kasi dapat leave lang daw dahil J1 visa exchange teacher exchange program. So yun, nahirapan kami, kaya pinakita ko yung department order ng J1 visa at naliwanagan sila, kaya binigyan na kami ng endorsement letter papunta sa region office. So, parang pang region pa lang yun siya. So, sa region, madali na lang. Pagdating doon sa, sa central office, medyo matagal din. Kasi, marami ding nag-a-apply sa time namin sa iba-ibang division. Kaya, nag-flock yung application doon sa central office, lalo na doon sa CFO. Kaya, yung CFO namin ay, pinuntahan talaga namin sa Manila. Kinuha talaga namin sa Manila yung CFO namin para maasikaso. And then, pa yung mga nagkaroon din kami ng mga problema sa mga finances kasi medyo malaki talaga yung malaki yung kinakailangan na pera, lalo-lalo na sa pamasahe at allowance. Ganyan. So, pasalamat kami dahil meron kaming mga kaibigan dyan sa Pinas na willing magpa-swipe ng kung ano-ano, swipe ng mga dadalhin dito, mga gamit, swipe ng plane ticket papunta at palabas ng Jensen, yun, and then pa-swipe para papunta yung ticket na allowance din papunta dito sa Pinas. Meron kaming yung brother-in-law namin, yung kapatid niya, yan, pasalamat kami dyan. Mas mabuti pa yung mga minsan maraming salamat din sa mga tao na medyo malayo sa iyo. Yun pa yung mga malapit sa iyo na na siguro wala din sila, kasi may attempt din ako na naghiram sa relatives pero wala silang naibigay. I don't know. So yun, and then nakapunta na kami dito. Isa pang is yung time na nag visa interview ni Eman. So medyo challenge din yun kasi nilagnat talaga yun si Eman na yun ng time na yun, yung papunta kami sa visa interview namin. So, mabuti naman at nairaos din yung visa interview na yun. Then, mga challenges along the way. Ano pang mga challenges along the way? I think, yun lang.
And also, hindi challenge yung pagpunta namin dito, na paglabas pala namin sa school, dahil very supportive yung aming principal. And shout out kay Ma'am Riza Valdez. Yan, sila po yung aking mga reference dito. And ano, oo nga, si Ma'am Elilani B. Sales and kay Ma'am Erlyn Garay. Thank you so much, dahil hindi kayo nagsawang magsagot ng mga survey na makarating sa inyo. And of course kay Ma'am Risa, na talagang planado talaga yung ano, yung paglabas namin. I mean, plan para hindi mahirapan yung school. So nagplan pa lang kami na umalis dito. Yan, meron ng mga ginawang process or plans si Ma'am Risa para hindi din mahirapan ang school, dahil dalawa kaming mag-out ni Eman. Yan, so papunta pa lang kami, pag nagplan pa lang kami, meron nang pumalit. Ma'am Garay, kay ano, kay Lan. Ha? Kay ano niya kung ano, ako Ha? ako sa customer na Opo. Shout out daw kay Ma'am Lan, kay Ma'am Erlyn Garay, kasi sila din yung reference ni Eman nang nag-apply siya dito sa Costner. So sila yung mga tao na nakatulong talaga sa amin. So sino yung mga tao yung sa school namin? Yun sila Ma'am Valdez, Ma'am Garay, si Ma'am Castaño, Ma'am Rima, Ma'am Jerlyn, lahat ng mga kasama ko doon sa mga kamarites. maybe si Ha? ay See? na Yan, so lahat ng mga ka-members ko sa ano, sa grade 5. So, si Ma'am Gungup, thank you so much. So, sila yung mga tao na tumulong sa amin, at lahat ng mga teachers ng Oringo Elementary School. Ha? Janet ay drive ka. Ha? Janet? Oh. Okay. Janet ay drive na. Ay. Ma'am, nag-ma'am ako. And dyan sa ano, sa division office, kay lahat ng mga nag-asikaso ng papeles namin, kay Ma'am May Joso, Ma'am May Joso, Parentin yan, Julius. yes, kay Mayan, ano ang pangalan ni Mayan? Mian ang tawag namin. And then sa asawa ni Sir Jonas, yan, kumari. So sila yung mga nag-asikaso ng papeles namin dyan sa division. So thank you so much sa inyong lahat, na smooth lang yung ano, yung pag-process namin ng aming papeles dyan sa division. Then dito sa ano, may mga napagtatanungan din ako ng mga teacher dito sa US na nandito na. So thank you kay Ma'am Vanessa and kay Ma'am Mayan. So sila yung mga napagtatanungan ko ng mga ilan. Medyo magkaiba lang din kasi kami ng mga steps, pero mapagtanungan ko ng mga small details ng pagpunta dito sa US. So thank you so much. So yun na, yun, pumunta kami dito sa US. Nagstay muna kami dyan sa Manila for about 4 days, ganon. 3 days, kasi ang plano kasi namin ano, yung Jensen, tapos Manila, tapos fly na kaagad sa US. Pero hindi pala pwede kasi may mga instances na nadidelay yung flight doon pa lang sa Jensen to Manila. Kaya natakot kami, kahit na nakapag-book na kami, kinancel namin yung book namin na yun, at ano, nag-fly na lang kami ng July 31 ata ito, no? July 30? July 30, nag-fly na kami papunta ng Manila. Pero ang flight namin is August 1 pa.
So yun, nagstay muna kami dahil sa, ayun, kaba na baka mag-cancel yung flight namin. Pero okay naman. Still at the Red Planet. Oo, doon kami nagstay sa Red Planet. Maganda doon sa Red Planet kasi hindi magulo. Hindi magulo doon sa Red Planet. So, yung dito pagpunta sa sa US, matagal na biyahe. Umabot ng 24 talaga, 24 hours, mga ganyan, 18 hours. So, yung flight namin is Manila to Abu Dhabi, Abu Dhabi to New York, then New York to Raleigh na, no? New York to Raleigh. New York to Raleigh. Then doon kami sa Raleigh, may sumundok sa amin. So, kinontak na yun siya namin nung nasa Pinas pa kami. Nakita ko lang yung name niya doon sa Filipinos Moving to North Carolina na Facebook page. Sir Bob and family, thank you so much. So, sinundo kami doon. Sir Jason. And family. Ma'am Claire. Yan, shout out po sa inyo. So, alam nyo ba, sinundo kami doon. Yung, lang namin, yung binigay namin sa kanila is $100. Yun siya sa sasakyan and $60 na gasoline. Pero kung magbubook ka talaga sa Uber, aabot yun ng $300. Yan. And dapat hindi pa kami talaga ang lahat ng EPI. Kasi kung hindi ka nag-early arrival, yung EPI po yung susundo sa iyo sa airport. Pero kami nag-request kami ng early arrival dito sa US dahil mahiluhin ako sa biyahe. We want to explore and muna ba? Maging ito? Explore to advance. What? We want to explore advance. Oo. Para maka-adjust ka agad dito sa US. So, yun ang namin ginawa. Kaya walang sumundo na taga-EPI yung visa sponsor namin. So, sinundo kami nila Sir Bob, and then natulog muna kami doon sa Raleigh, doon sa bahay nila for one night. Then, kailangan naming matulog doon dahil gusto nila pag-isahin kami ng travel nung isa sa mga kasamahan din namin na EPI, sina Ma'am Valerie and family. So, para maisa kami na sakay, so matulog muna kami doon dahil late na talaga na gabi yun masundo yung kasama namin. Arrive at 6 o'clock. Yeah. And Valerie is 9 o'clock. Oo. So, yun, na. And then, ang biyahe dito sa is 3 hours pa. So, late, morning na talaga makarating dito. So, ang plano, doon na lang matulog. So, nagplan din na sunduin na lang sila hindi din kami nag-isang bahay dahil yung anak nila, Sir Bob, ang nagsundo ila Valerie kasi gabi na masyado at hindi na masundo nila Sir Bob. So, doon din sila natulog sa bahay ng anak niya. So, yun, pagka umaga, maswerte dahil may garden doon sila Sir Bob. So, bitbit kami ng mga gulay katulad ng ampalaya, kamatis, ganyan. Meron silang garden doon. So, meron kaming bitbit na mga gulay mula doon sila kina Sir Bob. So, yun na, mga 9 na siguro yun kami. Or 8, mga 9 na kami. It is 10 o'clock. Oh, mga 10 o'clock na kami Then we have to travel to Jason for 45 minutes. So, yun. From Jason to here to Kings Mountain is almost 3 hours. Yes. So, mga ganun kalayo pa. So, yun, din yun, feeling ko, ang tagal ng biyahe na yun, yung biyahe namin.
Okay, so sila yung naghatid sa amin doon sa Kings Mountain. So sa Kings Mountain, wala pa talaga yung may-ari. Doon pa kami sa Pinas na na namin yung Pinoy na may-ari. Hindi din siya may-ari, nag-release lang pala doon namin nalaman na nagre-renta din siya doon sa Kings Mountain at pinarerentahan din niya. Kasi travel nurse siya at minsan lang siya nandoon. So para ma-compensate yung payment ng rent doon. So pinarerenta din niya sa mga travel nurse at sa amin. So doon pagdating namin wala yung may-ari ng bahay. So kami lang doon, binigay niya lang sa amin yung number key doon sa pintuan. Kapasok kami at hindi pa talaga namin alam yung kwarto namin doon. So kailangan pa namin i-chat siya kung saan ang kwarto namin doon. At yun, doon kami sa master's bedroom. Ang ganda ng bahay. Mahal nga lang yung doon, 850. Pero kasama na yung lahat ng amenities. Yung bill sa kuryente, sa internet, sa tubig. At libre lahat ng gamit kasi fully furnished siya. So, lahat ng mga gamit na plato, mga mga pots, nandoon na. At pwede kang makigamit ng doon, mga gamit na meron siya, like mga asin. Yeah. And yung bed, ang ganda ng bed, sobrang ganda ng bahay na yun. Kaya lang, ang lang doon, ang disadvantage lang doon ay malayo siya dito sa amin. Pero hindi pa namin alam na malayo yun doon sa school namin. Kasi nga, wala pa kaming car noon, sobrang hirap ng namin ng sitwasyon doon sa Kings Mountain. Wala kaming car, hindi kami marunong paano mag Uber ganun. At mabuti na lang marami kaming pinandala ng mga supplies, mga bigas, merong gulay kami galing sa Raleigh, may mga dilata, may iba-iba pang mga dala. May yes. So lahat ng mga gamit na dinala namin ay talaga na utilize talaga namin ng stay na wala kaming time na lumabas doon. Then nag-try kami na mag-Uber ganun. At na-link pa namin yung account ni Ma'am Mayan doon sa pag-Uber namin kasi wala kaming mga credit card ganun. So kay Ma'am Mayan yun na credit card ang na makabook kami ng Uber ganyan. And then, yun lang din ang time na nakalabas kami, yung nag-Uber kami. And then, sinundo kami ni sinundo kami doon ni Ma'am Cristel Corpin, yung liaison namin dito sa district. So, siya yung nagsundo sa amin. Pumunta kami sa Shelby, bumili kami ng printer kasi kailangan naming mag-apply ng SSN, wala kaming photocopier, ganun. So, bumili kami ng printer sa Shelby. Kami ng mga cards, pero hindi din gumana, mga card para sa cellphone. So, ang hirap nun kasi wala kaming contact number, ganun, na pwedeng makatext, ganun. At naging okay lang yun dahil yung may-ari ng bahay, si Rose, siya yung pumunta sa amin sa Verizon, ba yun? Tapos kami inattach kami niya doon sa plan nila na mag-asawa. So, yun yung aming first number dito sa So, yun yung mga time na nakaalis kami. Yung nag-Uber kami, pumunta kami doon sa district dahil bakit tayo pumunta sa district? No, the first we have to go out is it's because of Kitel. The second one is the Rose. Rose? Yeah. Then the third one is the Tom and Tom? Yes. So we went to Charlotte. Sinundo din kami doon nila Sir Tom and Ma'am, kalimutan ko pangalan. Kalimutan ko. Si Ma'am Sir Sam. Kalimutan ko pangalan. Sam. Tom. Kalimutan ko ang pangalan ni Elsa.
Ma'am Elsa. So, sinundo kami ng asawa ni Ma'am Elsa. Tapos, in-invite kami doon sa Charlotte. Mga insurance yun sa. Pero at least, nakalabas kami ng bahay na sinundo kami. Tapos, sinati din kami doon sa... We don't... Ha? Nagsabay ta kay Arcel sa iyang, sa iyang... Car? No. Not car of Arcel. The relatives of Arcel. They called is Tita. Then we go to their house. Ah, okay. Not their house, their school. School, oo. But in their school, you need to go to Costner? Walmart because we need to pay. We need to buy a printer, so we have to buy the cheaper one. But the cheaper one is Not good. good. So, yun. Hindi ko na yun matandaan. Yung doon. Ano ba? Yeah, I cannot remember. Gikanta sa sa Charlotte. I know that we went to Charlotte. their school. But I don't know that. I cannot recall that is from the From their insurance. school, you have to book a Uber to Yeah, I know. to Shelby. Mm-mm. We don't know that the Shelby is so Far. far. So from their school, you have to Uber from Shelby. As I remember, we had to pay $40. 38. I don't know. You have to pay $38 from their school to Shelby. And then we Then- also book, right? Yeah, that's why And we have difficulty. I'm agree with you because there There are no Uber. yeah. We waited Then for so long. I'm waited so long and it is so hot. My skin is so Yeah, I know that happened, but I cannot recall that is from this date that happened. no, not from this day. Huh? Sorry. Ha? Yeah. So, hindi ko na yun matandaan. Pero alam ko na ng ano yun. Marami akong mga makalimutan na ano. Hindi ko alam bakit marami akong makalimutan na yun siya nangyari sa date na yun. Ganyan. Na-attach sa date na yun. Pati yung mga ano. Pero alam ko na Because pumunta kami doon. That day, we went to Charlotte. Then, from Charlotte, from Kings Mountain, Tom and Elsa, right? Elsa Pachas from Kings Mountain to Charlotte. And from Charlotte, we went to Mama Mariela's school. Yeah, How we get there? from Mariela's. Iwanin mo ang parente? Yeah. But I cannot recall. May I parente don't tagisakyan. They called him Tita. Wala ko yung Yeah. maalala. And I also recall that we went to teacher's box. Yeah. From Charlotte, we went to Charlotte Box. Teacher's box. Yeah. Teacher's Box, and then we went to his room, his school. Kay kauban na to ang tama, naalala na ako. Itong iyang ante na may murag sakit-sakit pa. Oh yeah, I don't know. But from his school, I want to go to
our house, and then you book the Uber. Uber, and the Uber is from, I don't that all so far. That school, we went to Shelby, and then Shelby we have to back to our house. But by the way, Shelby is near in Kings Mountain. Kings Mountain. Yeah. So, yun yung mga nangyari na ano. And then, yun yung after nun na ano, pumunta din kami sa district ng school. Pumunta din kami sa school at ang una namin na-meet yung principal, yung secretary, si Missy na nag-tour din sa amin at nag-invite sa lunch doon sa Arby's. So, yun yung mga ano. And then, Katawaran ba sa mga gano'n? Sa ato dati ba? Tapos sinatid pa kami ni Missy doon sa bahay namin sa Kings Mountain. Kasi hindi kami makabok ng Uber dahil walang internet. Hindi makasagap ng internet yung ano ko, yung phone ko doon sa Costner. So, kaya yun. Hinatid kami ni Missy. Tapos pumunta kami ng district para magpa-ID. Ang gamit namin naman doon ay ano, Uber. No. Hinatid kami ni ano, ni Rose, no? Ang ID is from me. Pam? Ang ID, your ID, and ID of the other PPI? Other board mate is Yes. ako ang ako nag-drive Mm. from Costner to W sa Friday. Then gitravel ko na siya padto sa district. Ang district nadre, example lang. Ang mo sa district, ang makauban mo sila Noel, sila sa ba ni Noel gani? Kasagdagan sila dito. So, saan lang get to sa ano? Sa districtong una? Nagato tag district na dili. Wala ang lang? Nag-district lang ka kay ID. Pero wala di ay? Picturean lang ka. Picturean ka dito. Pag sunod yung balik mo ito, kung ano mo. Itong kita na, ako lang siya nga mismo, nagatong dito, kay kuwaon ako tong ano, ako yung mga wheels. Tapos diretso na. But, itong ako nag-apply. Diretso na, tanan. Pero katong kamo, is nagatong mo dito, kuha pa na itong speakers dito sa katong W sa Friday. Tapos na ito sa may katong basta malibo ka itong dalan to. Makapot yan. Tapos nakapot na dito sa district. Kaya lang itong district diretso lang siya. Tapos natagigi atuan nagihatod ta ni ano ni Rose. Tapos atong number dili pa nagagana. No? Pero atong time, ato siya. Wala ko ba ato nga ano. Murag ni adto lang ta kay unsa ang mga nangutana lang sa ID mga nana. So pagkabila to sa ano ba? Ako bila sa asa to. Ako pod wala hindi na ako maano tapos nag-book tawag Uber na pod to. Kaya wala naman si Rose. Dili katong si Rose kanto siya basta gidrop niya lang ta dito nga na siya. Ito sa murag T-Mobile. Di na ako sure ha. Pag T-Mobile ba to siya?
Tapos nagdiretso ta sa ano sa district. Hindi mo tumao district. So nag-over na pud ka sa isa ka lugar. Mao na tong district. One town district. Adri. Di ba nagsabay ta kay ano kay nga na yan. Nagsabay ta kay Rose. Tapos nga sa isa ka marag mobile magkana. Tapos gidrop niya na rin dito. Tapos kay siya mo plate naman siya. Kawa na siya. Nabilin na rin dito. Nagsulod sa district. Pagsunod sa district, dito maong na district. Mag-superintendent ato siya. Di ka basta. Nag-over ka. Pag-over na to, Mao na to. Pag-over na to, ato sa katong district rin siya. Atong district na to, niuli pa sa balay. Niuli na lang ta? Niuli sa balay. Pag uli sa balay, ano punta? May balik dito Dili ito nga area. Sa ibang area. Kay dili ito ang ano nimo. Dili dito ang transaction, no? Katong SSN, SSA. Di katong imo ba? Nga doon sa may katong imo anong giatuan. Asa ko. Asa gawas. Ako mga istorya mo itong mga Amerikano na itong mga nag-UC. Amerikano? Ha? Sabi mo naman. Hindi. Sabi Amerikano. Oo. SSN, ikaw diba? Imuha lagi ito. Hindi ko pwede ito, diba? Ato dito sa sulod, ako sa gawas. Ako makatubangan is mga tiguwang. Tapos napa kayo na-meet dito na nakakotse. Yun ka. Story ang nakakotse na bata. May bata? Hindi. Ang yun sa ko di. Yes, ramen sila yun. Alam ko, siyempre, di ba, giyos sa gudugod. Tapos sila po, ang sila, matagulang, mga ano, giyos sila. Restaurant sila dara, ang ilang ingon. Basig ka ng karon nga, karon nga tuig, yes, mag snow. Okay, pero na-feel niya, di ba? Na-feel niya, basta, sa to? Basta na ito siya giingon? Basta na-feel niya daw, basig karon nga tuig, is mag-snow. Mali siya no? Ngayon, karon ako na na mali siya. Ako balpon. Kaya basta mo ito yung sa kay tigulang. Piyatot kayo. Akong ano kayo, itong bake good. Tapos kung good, marang ulaw good sila. Tapos tagapamin na lang sila. Pero wala sila gano'n sa kuha, wala sila nag-approach sa kuha. Tapos mga madunggan, hindi mo sa mga dunggan, nag-extra na sila daw. Akong pangit ka. Yap. So, yun. And then, after nun, na dumating na yung mga ibang mga teachers dito sa I think August 14? Kaya po sila sila ng mga ibang EPI kasi nag-orientation kami doon sa Greensboro. Pag Greensboro nag-usa ta nag-Uber sa tong gisakyan isundo tayo ni Marialos isundo ta sa taga hindi lang ko sure doon sa Greensboro
iba na kay from Greensboro na doon sa Greensboro sundo ta sa Kings Mountain. From Kings Mountain isundo na to sila Mamarelos. Dapat sabay dito dapat sabay si Valerie, kaya lang kay parang overloaded. So si Valerie nagkano siya lang, wala ko sure kung magyatod sa ato sa ilang tapos kita diretso na ta. Nakalimot ko pinsan nagsundo sa ato. Bali ako nag-over ato. Dili to over. Ito manugod ko sa inyong sa inyong ba? Dili over. Balik siguro over style ba? Dili to taga EPI, dili to taga Pero dili pa to over ka. Dili over. Nang over na over Pinoy. ng Pilipinas. Sundo siya. Ha? Kabuluhang driver adto. Kailan no? Kabuluhang driver. Pinoy pod. Gani. Di ba ang driver nga nagsundo sa tawa is Pinoy. Tapos Bisaya pod. Taga basta Visayas. Di lang ko balaw sa kung kalamat lang ako. Isundo ta dito. Tapos pagkawa na to sa tong balay na to is pa siya, Tagalog pa. Habang nagbiyahe na dito Bisaya man na Japan dahil, di ba? Wala ka ba na? Wala. Malala. Tapos tapos pag-usapan na dito is interstate. Alam niya ito. Tapos nagsulta ila Mamarelos, ila Maninoy. Pagkapunta ng Maninoy ito, asa ba talang naka-park? Wala ka pala nag-park ta is layo kayo sa ilang balay. Tapos naglakaw-lakaw lang sila. So nilakaw? Wala nag-stay dito sa isa kabalay nga wala takabalong kikinsa to. Tapos dili ikaw communication. Ang communicate is dili si Mamarelos. Si Ma'am Kitel. Dili. Isa tama. Ma'am Kitel. O hindi lang ko sure kung si Patricia Arcel. Pag-abot na siya lang balay, nga yung balay dahil arang dito ta na unahan ta, di ba no? Dito ta sa unahan nga subdivision. Subdivision. Parking to. Oo, gani. Apartment to. Atong atuan apartment pero layo kayo. Nagbiyahe pa ta rito, pato sa ilang apartment, nagkalibog pa ta rito. Brentwood gyapon to sila. Brentwood na to sila. Oo. Tapos pagpunta rito, nagpark na ta, ikaw nagsaka ka. Wala akong bala nagsaka ka. Kamalito sa katong driver, kay Bisaya man siya. Siya nagkaon. So, wala akong bala pa sa gutom lagi siya. Ako nang ginamang tubig. Tapos pagkapunta dito, nagpagkata, diretso natin ito sa may Greensboro. Kaya iha lang, for example, siya Greensboro, tapos ka ng Kings Mountain, layo kayo. Iyang balay, doon lang dito sa may Greensboro. For gidawat gihapon niya. Kaya walay nag-book sa imo sa Kings Mountain, kaya layo kayo. Kaya lang, i-book niya to, kaya tungod, siya, H2, saan? H1? Teacher ka. Iyang asawa, H1, siya, H.
He's too Di, old. di, yung asawa is pwede magtrabaho. Siya, ang diligod, pwede good. Ito ba na? Hindi mo ba? Saan siya? H1B man na sila. Pwede. Ang yung asawa H1B. Tapos siya HIV. dili. SRB. Basta dili siya pwede magtrabaho. Ang nga nagod. Mo to katong siya, katong driver kung naay mga under the table kwaon niya na trabaho. Basta tawa. Pero ang kapangit ato kay naratag to tumat Saan kapangit ato? katong isundot sa ano ba? Katong tom ba to? Nag? Katong isundot tom ba? Isundot ano? Kapatid to. Tapos akong forma. Naka-short. Naka-short o ano ba? Sila naka-blazer. Sa mga kanon sa mga tubangan. Kagalang-galang. Mga nung bitaw ano kaya bini tapok-tapok nga ano. Di mabuti di ka sa koke mabuti gathering. Gathering. Tapos edit kayo kasi yung kay the summer. Ang t-shirt kabala ang t-shirt na kwanto ang Pilipinas ang sa itong Levi's pagpilap Pilipinas itong mga Hi! So, pagpatuloy po namin yung aming kwento kagabi kasi gabi na masyado yun, hindi namin natapos yung video namin about our video na ipopost sa YouTube for our first year dito sa United States. So, ngayon nga, yung aming first year, August 1 po ngayon. So, tomorrow will be our anniversary dito po sa United States. And, we ended the story about yung mga invitations na mga paano kami nakalabas sa aming bahay noon kahit wala pa po kaming sasakyan. So yun yung mga tao na mga nakatulong sa amin in the first year of yung mga first few weeks ng aming stay dito. And then after that ay nagkaroon kami ng orientation sa EPI. Yun na po yung na-meet namin po yung mga iba pang mga teachers under sa visa sponsor namin na EPI, Educational Partnership International. So nakita-kita kami doon, nag-open ng bank account, and that's the time na nakapamili po kami ng aming sasakyan na gagamitin dito. So even if na sabi nila ay medyo mahal, maraming mga nag-discourage sa amin na wag kukuha doon sa EPA sa Greensboro na sasakyan. Kumuha talaga kami kasi wala kaming ibang choice dahil napakalayo talaga ng bahay namin. So hindi na kaming makapag-antay ng matagal na mga months para magkaroon ng sasakyan. So kumuha kami ng sasakyan doon, and mga afternoon na yun na kuha namin. And that was after also ng Gaston District na orientation. And that's the time na
na umikot na yung aming mga araw sa pag-prepare pa the first day of our school dito sa Gaston District. So ayun nga, maraming mga challenges na nangyari sa amin, especially as a teacher dito sa United States, dahil ikaw ay nag-a-adjust at lalo-lalo na yung mga estudyante nag-a-adjust din sila sa iyo dahil bago ka nga sa the way na i-handle mo sila, dahil iba nga yung pag-handle ng iba sa kanila, and yung language barrier, ganun. At isa sa mga hindi ko na na master is paano ka magalit using the English language. Yan. Kumpara mo yung sarili mo sa ibang local na ma-handle lang talaga nila na magalit. Pero kahit mag-share kami ng mga problema nila sa classroom, nagsa-struggle din sila. Parang sa Pinas lang din. And yung mga bata, kung tatanungin naman ng kumusta yung mga bata, parang sa Pinas lang din na out of 30 mo, meron talagang mga bata na kailangan mo ng special attention para maituwid sila. So mas maganda lang dito kasi yung principal namin is very supportive sa amin, mga kakailanganin, at isa pa yung paano ka ng mga bata sa management ng iyong klase. So very supportive. Kung may mga problema, isang tawag lang doon sa intercom o yung buzzer, ipipress mo lang yung buzzer, pupunta talaga yung principal namin sa aming classroom para tulungan ka. And maswerte din sa part namin na mag-asawa, kasi na employ yung aking asawa dito sa same school na tinuturuan namin. But that was mga February mga February 2023, ngayong taon lang. Kasi nag-try din siya mag-work sa isang company dito, pero hindi nag-click yung yung oras niya dahil third shift, yung second shift, 3 p.m. to 11 p.m. yung kanyang trabaho. So napakahirap. And may mga times din na nag-a-absent ako, yan, dahil nag-a-adjust sa weather. Yun lang talaga yung 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 ubo. Diyan mahina yung katawan ko sa ubo pag change ng weather. So talaga yung katawan ko. So yung mga natutunan ko ngayon dito sa United States is, una sa lahat ay dapat yung malakas yung katawan mo, dahil yung physical natin lang, yan lang yung puhunan natin para sa trabaho. Okay, so yung pag wala tayong masakit, ganun, maka-work tayo ng maayos. And dapat ay mapalatanong ka yung kung anong mga problema mo, i-refer mo talaga sa co-teacher mo, sa mentor, ganun, para matulungan ka nila. And then dapat marunong ka makisama sa kanila, dahil yun, hindi mo pa alam paano mag-click yung inyong bonding o yung relationship ninyo. So kailangan marunong kang makisama sa kanila. Then another is yung dyan sa Pinas, talagang constant communication talaga sa mga parents. Dito din, ganun din. So dapat ay meron kang constant communication sa parents. May iba-iba silang mga platform na ginagamit na makapag-communicate aside sa cellphone. So merong email, meron din silang class dojo. So doon yung communication ng parents at teacher sa kung ano yung mga problema o kung ano yung mga meeting na nandyan sa classroom mo or sa school.
mga activities, ganyan. So, constant communication. Next is yung pakisama mo sa mga kapwa mo Pinoy na nandito at mga Pinoy na nanirahan din dito. So, yun, makisama ka. May mga may mga instances na hindi pagkakaunawaan yung mga Pinoy dito. Pero, yung ikaw mismo, dapat marunong ka kung marunong ka magtimpi, marunong kang wala, okay lang yun. Yan, maliit na mga bagay na pwede lang palipasin. So, yun, may mga talaga, miscommunication. So, sa stay namin dito, itong bahay namin ngayon, pangatlong bahay na namin ito. Kasama namin ngayon ang bagong dating na mga teacher pala with her family dito sa tinutuluyan namin ngayon. So, yun lang din ang kailangan nating i-consider kapag tayo ay teacher dito, kung paano ka makatipid. Pwede mo namang suluhin yung bahay, pero malaki talaga yung mawawala sa sa salary, dahil ito po ay 1/4 ang isang buong bahay monthly. So, yung mga babayaran dito, kahit may malaki talaga yung sahod dito, malaki din naman yung mga bills na kailangan mong intindihin monthly, like yung bahay, sasakyan, yung insurance ng yung J2, yung insurance ng car, kuryente, tubig, internet. So, yun, yung ngayon nasali pa yung ng basura, yung collection ng basura. Noon libre, pero $16 lang din naman paghahatian namin ng aming kasama. So, yun yung mga mga monthly na bills. So, another thing na natutunan ko dito ay kung paano ka mag-prioritize ng lahat mga bagay-bagay sa eskwelahan, sa pamilya mo, sa budgeting, ganyan. So, prioritizing yung matutunan mo talaga dito. So, kung babalik ba kami sa next, wala pa po mga future plans. In-enjoy lang muna namin yung in-enjoy namin yung unang taon, at sana ay maging smooth lang din yung second year namin dito sa North Carolina. So, next year ay another chapter, next school year ay another chapter ng aming pagtuturo sa same pa din na school. Meron kaming bagong assistant principal na nakilala namin kanina. So, kanina po ay nag-asikaso kami ng aming classroom dahil meron kaming seminar tomorrow. Pagka Monday, meron ding seminar. And on 12th of August, meron ding seminar. So, may mga series of seminars kami, kaya na makuhaan yung time na mag-set up kami ng classroom. So, sa lahat po ng mga sumubaybay ng aming mga videos sa YouTube. So, umabot na po tayo ng 1 year. Simula po nung, yung unang video namin na nandito kami. Nakalimutan ko yung unang video na nandito kami. Basta yung nandoon kami sa hotel pa lang ng Manila, ay nag-upload ako ng video na how to apply as a teacher dito sa United States. So, yun yung mga natatandaan ko na first video ko. And then, nagkaroon na agad ako ng mga iba pang video nung buhay ko as a J1 teacher with my husband dito sa North Carolina. So, I hope na patuloy po kayong sumubaybay sa aming mga videos para sa aming stay dito sa North Carolina. Thank you!